Naranasan mo na bang mahalin ang isang tao na para bang unti-unti kang nilalason? Parang kahit gusto mo nang lumabas, laging may hawak sa iyo ang sakit at emosyonal na tanikala. Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano nakakaapekto sa isip mo ang toxic relationship at bakit kahit masakit, paulit-ulit mo pa ring nararanasan ito. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit paulit-ulit ang sakit sa relasyon mo? Naranasan mo na bang paulit-ulit ang sakit sa relasyon mo? Parang kahit gusto mo nang lumayas, laging bumabalik ang parehong problema? Marahil hindi ito puro swerte. Isa sa mga dahilan kung bakit paulit-ulit ang sakit sa relasyon mo ay dahil sa patterns ng behavior. Hindi lang sa partner mo, kundi pati na rin sa'yo. Psychology studies show na marami sa atin ay nahuhulog sa parehong uri ng tao dahil sa unresolved past experiences o attachment style. Halimbawa, kung lumaki ka sa environment kung saan may emotional neglect o manipulation, natural na mas mahihirapan ka sa boundaries at self-worth. Kapag nakatagpo ka ng partner na may toxic tendencies, ang brain mo ay maaaring maging conditioned na tanggapin ang ganitong behavior kahit nasasaktan ka. Isa pang factor ay ang tinatawag na intermittent reinforcement. Ito yung pattern kung saan paminsan-minsan mabait at maalaga ang partner mo pero kadalasan may manipulation o emotional pain. Ang ganitong cycle ay nagtitrigger ng dopamine sa utak mo kaya kahit nasasaktan ka, pakiramdam mo ay worth it pa rin ang relasyon. At sa psychological perspective, ang paulit-ulit na sakit ay signal na may kailangang baguhin sa self-awareness at boundaries mo. Hindi ito palaging tungkol sa mali ang partner mo, kundi kung paano ka nakikipag-ugnayan sa relasyon at kung ano ang hinahayaan mong mangyari. Kung napapansin mong paulit-ulit ang sakit sa relasyon mo, simulan sa pagkilala sa sarili, pag-set ng boundaries at pag-unawa sa patterns ng love na hinahanap mo. Sa ganitong paraan, mas malaki ang chance mo na makahanap ng relasyon na healthy at fulfilling, imbes na paulit-ulit na masaktan. 2. Signs na toxic ang partner mo pero hindi mo napapansin. Alam mo ba na may mga senyales ng toxicity sa partner mo na madalas ay hindi mo napapansin? Marami ang naniniwala na normal lang ang mga behavior na sa katunayan ay nakakasira sa emosyon at relasyon mo. Isa sa mga pinakakaraniwang tanda ng toxic partner ay kontroladong behavior. Halimbawa, minomonitor ka palagi, pinipigilan kang makipagkaibigan, o pinipili kung ano ang dapat mong gawin. Sa psychology, tinatawag ito na coercive control at isa itong major red flag. Pangalawa, emotional manipulation. Kapag madalas kang pinaparamdam na guilty o insecure, kahit wala kang mali, manipulative ang dynamics ng relasyon. Ang ganitong behavior ay nakakaapekto sa self-esteem mo at madali kang matrap sa cycle ng emotional abuse. Pangatlo, consistent na negatibong pattern. Kung palaging ikaw ang nag-a-adjust at nai-stress sa bawat interaction, pero bihira mo maramdaman ang support o compassion mula sa partner mo, malaki ang posibilidad na toxic ang relasyon. Pang-apat, gaslighting. Kapag binabago ng partner mo ang perception mo ng katotohanan at pinapaniwala kang mali ka sa dami ng bagay, isa itong malinaw na senyales ng emotional abuse. Ang hindi nakikita ng marami ay ang subtle signs tulad ng paminsang sarcasm na nakakasakit, pabago-bagong mood, o paminsang hindi ipinapakita ang appreciation. Ang mga maliliit na bagay na paulit-ulit ay nagiging malaking stressor sa utak at emosyon mo. Kung napapansin mo ang ilan sa mga signs na ito, mahalagang kilalanin at ipagtanggol ang sarili mo. Ang pag-unawa sa mga toxic patterns ay unang hakbang para makalabas sa masakit at destructive na relasyon at para makahanap ng relasyon na healthy at fulfilling. 3. Ang lihim ng manipulative lover, psychology ng pagkontrol. Naranasan mo na bang pakiramdam mo ay parang lagi kang sinusubaybayan at kinokontrol ng partner mo? Pero hindi mo maipaliwanag kung bakit? Maraming tao ang nahuhulog sa ganitong dynamics nang hindi nila alam ang psychological tricks sa likod nito. Ang manipulative lover ay may kakayahang kontrolin ang damdamin at desisyon ng partner nang hindi halata. Sa psychology, tinatawag itong covert manipulation.
Karaniwan itong nangyayari sa pamamagitan ng subtle na tactics tulad ng guilt-tripping, gaslighting at emotional blackmail. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit epektibo ang manipulative lover ay dahil ginagamit nila ang insecurities at attachment style ng partner. Halimbawa, kung may anxiety sa relasyon o takot sa rejeksyon ng isang tao, mas madali silang makontrol. Isa pang paraan ng manipulation ay ang paggamit ng intermittent reinforcement. Paminsan-minsan, mabait at maalaga ang partner mo, pero kadalasan may coldness o emosyonal na distansya. Ang ganitong pattern ay nagtitrigger sa utak mo ng reward feeling, kaya paulit-ulit kang nahuhulog sa kanila kahit nasasaktan. Bukod dito, manipulative lovers ay bihirang magpakita ng totoong empathy. Madalas, ginagamit nila ang empathy para makuha ang simpatiya mo at mamanipulate ang perception mo sa kanila. Kung napapansin mo ang mga ganitong behavior sa relasyon mo, mahalagang kilalanin ang manipulation at palakasin ang sarili mo. Ang unang hakbang ay ang awareness. Dahil kapag naiintindihan mo ang tactics ng manipulative lover, mas madali mong mapipili ang healthy boundaries at makakalabas sa cycle ng kontrol at sakit. 4. Kapag mahal mo ay nagiging lason, toxic love explained. Naranasan mo na bang mahalin ang isang tao na sa simula ay perfect, pero unti-unti kang nasasaktan at nalulunod sa emosyonal na stress? Ang ganitong karanasan ay tinatawag na toxic love at mas karaniwan ito kaysa sa inaakala natin. Toxic love ay isang uri ng relasyon kung saan ang pagmamahal ay nagiging sanhi ng sakit at emosyonal na pagkalason. Hindi lang ito tungkol sa arguments o misunderstandings. Sa psychology, tinutukoy ito bilang relasyon na may repeated emotional harm at manipulation na nakakaapekto sa mental at emotional well-being. Isa sa mga dahilan kung bakit nangyayari ito ay dahil sa codependency. Kapag ang isa o parehong partner ay sobrang nakadepende sa validation at approval ng isa't isa, nagiging madali ang control, manipulation at emotional abuse. Isa pang factor ay ang idealization at devaluation cycle. Sa umpisa, ini-idealize ka ng partner, parang ikaw lang ang mahalaga sa mundo. Pero pagkatapos, dumarating ang moments ng criticism, neglect o emotional distance. Ang ganitong cycle ay nagko-condition sa utak mo na manatili sa relasyon kahit nasasaktan ka. Toxic love ay madalas din may kasamang lack of healthy boundaries. Kapag hindi mo na itatakda ang limitasyon mo, mas nagiging susceptible ka sa manipulation, control at repeated heartbreak. Ang unang hakbang para makalabas sa toxic love ay ang recognize at tanggapin ang patterns na nakakasakit sa iyo. Pagkatapos, mahalagang set boundaries, palakasin ang sarili at hanapin ang healthy relationships na nagpo-promote ng mutual respect at emotional well-being. 5. Bakit mahirap iwan ang toxic na relasyon? Psychology ng attachment. Naranasan mo na bang gusto mo nang lumaya sa isang relasyon, pero kahit nasasaktan ka, parang hindi mo magawa? Maraming tao ang nahuhulog sa toxic relationships ng paulit-ulit at may malinaw na dahilan ito sa psychology. Ang dahilan kung bakit mahirap iwan ang toxic na relasyon ay kadalasan nakaugat sa attachment style. Sa psychology, may 3 pangunahing attachment styles: secure, anxious, at avoidant. Ang taong may anxious attachment ay madalas nahuhulog sa partners na inconsistent o manipulative dahil sa takot na mawalan o maiwan. Bukod dito, may konsepto rin ng emotional dependency. Kapag nasanay ang utak mo sa emotional highs at lows ng relasyon, nagiging parang addictive ang cycle ng pain at affection. Kahit nasasaktan, paulit-ulit mong hinahanap ang approval at love ng partner mo. Isa pang factor ay ang fear of loneliness. Maraming tao ang mas pinipili ang toxic companionship kaysa sa mag-isa. Dahil sa psychological need na magkaroon ng emotional connection, kahit ito ay unhealthy. Psychology studies also show na ang intermittent reinforcement sa relasyon ay nagiging dahilan kung bakit hindi ka makaalis. Kapag paminsan-minsan, mabait at maalaga ang partner, nakukuha ng utak mo ang reward, kaya paulit-ulit kang bumabalik sa sakit. Kung nahihirapan kang iwan ang toxic relationship, simulan sa pagkilala sa attachment patterns mo, pagpalakas ng self-worth, at pagset ng healthy boundaries. Sa ganitong paraan,
mas magiging handa ka na makalabas sa cycle ng pain at makahanap ng relasyon na tunay na supportive at fulfilling. 6. Emosyonal na pandaraya. Paano ka nahuhulog sa toxic love? Naranasan mo na bang mahalin ang isang tao? Pero kahit paulit-ulit kang nasasaktan, hindi mo maiiwasan na bumalik sa kanila? Ito ang tinatawag na emosyonal na pandaraya at madalas itong nangyayari sa toxic love. Ang toxic love ay hindi lamang tungkol sa arguments o heartbreak. Isa sa mga pinakamakapangyarihang aspeto nito ay emotional manipulation, kung saan ang partner mo ay naglalaro sa damdamin mo nang hindi mo namamalayan. Madaling mahulog sa toxic love kapag may insecurities o unresolved emotional needs ka. Halimbawa, kung lumaki ka sa environment na may kakulangan sa atensyon o pagmamahal, natural na hahanapin mo ito kahit sa maling tao. Isa pang paraan ay ang tinatawag na love bombing, kung saan sa umpisa, sobra ang pagmamahal, atensyon at compliments mula sa partner mo. Sa simula, pakiramdam mo ay perfect, pero unti-unti lumalabas ang manipulative tendencies at emotional control. Bukod dito, ang intermittent reinforcement ay nagiging sanhi ng dependency. Paminsan-minsan mabait at maalaga ang partner, paminsan-minsan cold o abusive. Ang ganitong cycle ay nagtitrigger ng dopamine sa utak mo kaya mahirap kang humiwalay. Kung napapansin mo na nahuhulog ka sa toxic love, mahalagang kilalanin ang patterns ng manipulation, palakasin ang self-awareness at mag-set ng healthy boundaries. Sa ganitong paraan, mas madali kang makakaiwas sa emotional trap at makakahanap ng relasyon na tunay na supportive at fulfilling. 7. Gaslighting at silent treatment. Psychology ng pagmamanipula. Naranasan mo na bang pakiramdam mo ay palaging mali ka kahit alam mong tama ka? O kaya naman ay biglang pinipigilan ka ng partner mo na makausap sila o ipakita ang nararamdaman mo? Ang ganitong behavior ay tinatawag na gaslighting at silent treatment at isa sa mga pinakakilalang paraan ng emotional manipulation sa toxic relationships. Gaslighting ay isang manipulative tactic kung saan sinisiraan o binabago ng partner mo ang perception mo sa katotohanan. Halimbawa, kapag sinabi mo na nasaktan ka pero sinasabi nila na nag-e-exaggerate ka lang o mali ang pakiramdam mo. Sa psychology, nakakaapekto ito sa self-esteem at confidence at unti-unti kang nagiging dependent sa validation ng partner mo. Kasama nito ang silent treatment, isang paraan ng punishment o control kung saan bigla nilang ini-ignore ang partner nila. Ang utak mo ay natural na naghahanap ng connection at approval kaya nagiging stress ang kawalan ng komunikasyon at mas lalo kang natututo na i-adjust ang sarili mo para makuha ang atensyon nila. Ang kombinasyon ng gaslighting at silent treatment ay lumilikha ng cycle ng psychological abuse, kung saan paulit-ulit kang nasasaktan at nagdududa sa sarili. Maraming nahuhulog sa ganitong pattern dahil sa emotional attachment at fear of conflict. Kung napapansin mo ang ganitong behavior sa relasyon mo, mahalagang kilalanin ito bilang manipulation, palakasin ang self-awareness, at mag-set ng malinaw na boundaries. Sa ganitong paraan, mas madali kang makakaiwas sa psychological trap at makakahanap ng relasyon na may respeto, honesty, at tunay na emotional safety. 8. Toxic relationship trap. Bakit paulit-ulit ang heartbreak mo? Naranasan mo na bang matapos ang isang relasyon at sa susunod na partner, parehong sakit at heartbreak ang paulit-ulit na nangyayari? Maraming tao ang nahuhulog sa toxic relationship trap at may malinaw na dahilan ito sa psychology. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit paulit-ulit ang heartbreak ay dahil sa pattern ng attachment. Kapag may anxious o insecure attachment ka, mas madali kang mahulog sa partners na inconsistent o manipulative dahil sa takot na maiwan o mawalan ng connection. Bukod dito, may factor ng emotional conditioning. Kapag lumaki ka sa environment na may conflict o neglect, mas nasasanay ang utak mo sa drama at pain bilang bahagi ng relasyon. Kaya kahit nasasaktan ka, pakiramdam mo ay normal lang ito. Isa pang dahilan ay ang intermittent reinforcement. Paminsan-minsan, mabait at maalaga ang partner mo, paminsan-minsan cold o emotionally distant.
Ang ganitong cycle ay nagtitrigger sa dopamine sa utak mo, kaya nagiging addictive ang sakit at pagmamahal. Mahalaga ring maunawaan ang personal boundaries. Kapag hindi mo na itatakda ang limitasyon mo sa relasyon, mas nagiging susceptible ka sa manipulation at repeated heartbreak. Kung napapansin mong paulit-ulit ang heartbreak mo, simulan sa pagkilala sa patterns ng attachment mo, palakasin ang self-awareness at mag-set ng healthy boundaries. Sa ganitong paraan, mas magiging handa ka na makalabas sa toxic relationship trap at makahanap ng relasyon na supportive at fulfilling. 9. Ang madilim na side ng pagmamahal, psychology ng emotional abuse. Naranasan mo na bang mahalin ang isang tao? Pero sa halip na comfort at suporta, damang-dama mo ang sakit, guilt at pagkalito? Ang ganitong karanasan ay bahagi ng emotional abuse, isang madilim na side ng pagmamahal na madalas hindi agad nakikita. Ang emotional abuse ay isang uri ng psychological manipulation kung saan sinasaktan ka ng partner mo sa pamamagitan ng words, actions, or neglect nang hindi mo namamalayan. Isa sa mga pinakakaraniwang form nito ay constant criticism, humiliation, at guilt-tripping na nagdudulot ng low self-esteem at self-doubt. Karaniwan, ang mga emotional abuser ay gumagamit ng control tactics tulad ng gaslighting, silent treatment at manipulation para panatilihin ang power sa relasyon. Kahit alam mo sa puso mo na mali ang behavior, nagiging mahirap umalis dahil sa emotional dependency at fear. Ang cycle ng emotional abuse ay nagdudulot ng psychological trauma, kung saan paulit-ulit kang nagdududa sa sarili at nagiging dependent sa approval ng partner mo. Maraming tao ang nahuhulog sa ganitong pattern dahil sa attachment issues at desire for love, kahit na nasasaktan sila. Kung napapansin mo ang mga senyales ng emotional abuse sa relasyon mo, mahalagang kilalanin ang pattern, palakasin ang self-worth at mag-set ng boundaries. Ang awareness ang unang hakbang para makaalis sa toxic cycle at makahanap ng relasyon na may respeto, compassion at tunay na pagmamahal. 10. Bakit masakit ang relasyon pero hindi ka makalabas? Naranasan mo na bang alam mong masakit na ang relasyon mo, pero kahit gusto mo nang lumayas, hindi mo magawa? Maraming tao ang natrap sa ganitong cycle at may malinaw na paliwanag ang psychology kung bakit. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang emotional attachment at dependency. Kapag masyado kang nakadepende sa validation, attention o pagmamahal ng partner mo, mahirap lumayas kahit nasasaktan ka. Bukod dito, may factor ng fear of change at loneliness. Maraming tao ang mas pinipili ang painful familiarity kaysa sa unknown na kalayaan. Sa psychology, natural sa tao na umiwas sa uncertainty, kaya paulit-ulit na na-stuck sa masakit na relasyon. Isa pang dahilan ay ang manipulation at control ng partner. Kung may gaslighting, silent treatment o guilt-tripping, unti-unti kang nahuhulog sa trap ng kanilang kontrol. Kahit nasasaktan ka, nagdududa ka sa sarili mo at sa desisyon mo na umalis. Mahalaga ring maunawaan ang cycle of toxic love. Sa umpisa, mabait at maalaga ang partner, pero unti-unti lumalabas ang toxicity. Ang intermittent reinforcement na ito ay nagtitrigger ng dopamine sa utak, kaya paulit-ulit mong pinipili ang sakit kaysa sa kalayaan. Kung napapansin mong stuck ka sa masakit na relasyon, simulan sa pagkilala sa patterns ng attachment at manipulation, pagpalakas ng self-awareness at self-worth, at pag-set ng malinaw na boundaries. Sa ganitong paraan, mas magiging handa ka na makalabas at makahanap ng relasyon na tunay na supportive at fulfilling. Nakita natin kung paano ang toxic relationships, manipulation, at emotional abuse ay hindi lang simpleng sakit sa puso. Ito ay malalim na psychological patterns na nakakaapekto sa isip, emosyon at choices natin sa relasyon. Ang unang hakbang para makalabas sa ganitong cycles ay awareness, self-reflection at setting healthy boundaries. Huwag mong hayaan na ang painang nakaraan ang magdikta ng future mo. Simulan mo na ang journey mo tungo sa healthy relationships at empowered self. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights,
tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.